Maraming sumasakay sa EDSA Carousel para maiwasan ang matinding traffic. Kaya pati carpool gustong padaanin dyan. Pero tutol ang ilang commuter groups. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mas mabilis sa biyahe. Yan ang benepisyo ng libu-libong commuter sa EDSA Bus Carousel. May sarili itong lane at hindi pwede ang mga pribadong sasakyan. Kaya naman maraming napareact sa panukala ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na payagan ang mga carpool na dumaan sa busway. Pero kahit si MMDA Chairman Romando Artes, aminadong kailangan muna itong pag-aralang mabuti dahil marami pa umanong posibleng problema, kabilang na ang pagdami ng mga kolorum ng sasakyan. Kung papayagan natin na dumaan dyan yung mga pribadong sasakyan, makaklag up yan. Umalma din ang mga mobility group sa suwestyon na ito. Nawawala raw ang pangunahing layunin ng busway, ang maghatid ng maraming pasahero sa isang biyahe. Babalapan nila, posibleng lalong maging congested ang busway dahil sa pagpasok at paglabas ng mga pribadong sasakyan. So it will actually increase congestion along the EDSA busway. Those cars, those HOV, will not travel along the exact path as the busway. They will have to merge in and out eventually. Dahil dito, mas tataas din daw ang panganib ng mga aksidente sa loob ng busway. Panawagan ng mga grupo, imbes na gawing car-centric ang EDSA, mas paigtingin ang pamumuhunan sa public transportation para sa mas maayos, mas maasahan, at mas efficient na commuting experience. We want to encourage people to commute more. But truth of the matter is that it's very dependent talaga on how government invests in public transport. Kung mas maayos na raw ang public transportation, baka pati ang mga motorista posibleng mahikayat na mag-commute at makabawas sa heavy traffic sa EDSA. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang planong carpool sa EDSA Busway kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, bakit daw nirekomenda ng MMDA ang carpool dito sa busway, sa EDSA Busway? Actually, Papsi, isa pa rin din yung issue ng laging puno yung EDSA, no? Dahil nga, yun nga, gusto nila i-promote sana ni General Torre yung carpooling, no? Kung saan nga doon sa isang sasakyan, hindi lang isa yung sakay nun. So, yun yung Pag more than one, pwede ka nang pumasok. yan yung gusto niya, yan yung pinag-aaralan currently, no, Papsi? Pero kasi according sa MMDA, maraming issues na lalabas yan, gaya nga daw nung yung colorum, no, Papsi? Saka yung implementation, dahil lalo na daw pag tinted yung sasakyan, paano mo nga mabibilang? Hindi kita. Tama ka dyan, Papsi. Baka yung iba magdami pa na pasahero, pasahero, diba? Papsi. Tama ka May dyan. gumagawa niyan eh. So, yun yung parang magiging challenge, yun yung pinag-aaralan currently ng MMDA ngayon. Pero maraming mga mobility groups talagang ayaw nito dahil nawawala daw yung purpose ng EDSA Bus Carousel na in a bus, 60 individuals kaya bitbitin papunta doon sa isang lugar, Papsi. Baka bumagal yung takbo nila, ano? Tama ka dyan, Papsi. Okay, Ivan. Kung sakaling ang implement nila yan, paano naman nila masisigurong nagka-carpool yung mga nakasakay? Yun nga, Gaya nung sinabi ko, pwede kasi magdami, di ba? Tama ka dyan, Papsi. Yun yung challenge. Yun yung question sa implementation nito, no, Papsi. Kaya naman, according kay General Torre, yung gusto niya lang is yung high occupancy vehicles. Yun yung basically mga 10, yung kasya doon sa sasakyan is 10 and above. So yun yung parang gusto niyang mangyari. Pero currently kasi, Papsi, hindi na to bago eh, no? Even before 2018, Ginawa na. Na-propose na rin ito. So kaya may ongoing study, no? Kaya doon lumabas nga yung mga issues na gaya nga nung pagtinted yung sasakyan, paano mo mabibilang, paano kunyari colorum pala yung sasakyan na dumadaan dito. Plus, according to sa mga mobility groups natin, Pops J, baka raw maging congested din yung busway na imbes na dire-diretso lang yung biyahe nito, baka mabalik dun sa dati kung saan umiikot, dumadaan-daan lang yung mga bus, Pops J. Okay, Ivan. Ano ba ang maiko-considerang carpooling? Yung pagsakay lang ba ng TNVS? O pwede na yun? Pasok na yun? Pops J, according kay General Torre, yung kanyang description is high occupancy vehicle. So, more than 10 dapat. More than More than 10 dapat yung makakasya dun sa isang sasakyan. So, yun yung original na plano. Pero so far nga, yung pinag-aaralan, continuous study, then kasi marami rin nag-o-oppose talaga. Kung 8 o 9 lang, no? Yun nga, Pops J. Plus hindi mo pa mabibilang isa-isa Mahirap. yung laman nung sasakyan, Pops J. So yun yung talagang magiging challenge
pag in-implement ito or kaya undergoing study pa to. Iban, kailan nakikita ng MMDA na implementa itong pagpasok ng mga carpooling dyan sa busway? Pops J, sa ngayon wala pang original timeline. Oo. No? Kasi 2018 nagsimula yung kanilang Oo. study when then General Manager ng MMDA pinropose rin ito. No? Pero ngayon, Pops J, ang suggestion kasi ng mga ilang mga mobility groups ay imbes na gawing car-centric yung EDSA, baka naman daw pwedeng ayusin na lang yung transportation hubs para nga yung mga nakasasakyan Oo. ma-experience na okay pala to, mas mabilis yung biyahe, iwan na lang yung sasakyan sa bahay Oo. at mag-commute na lang papasok sa kanilang mga trabaho kaya sa kanilang pupunta. Public transport pa rin ang solusyon. Ano? Tama ka dyan, Pablo. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.